Marami na ang gustong mag-imbestiga sa umano'y reward system na nabunyag sa Quadcom hearing kamakailan. Pero sino nga ba ang dapat na mag-imbestiga sa usaping ito? Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat at magandang umaga, Dayan. Sinusuportahan ng Pangulong Marcos ang pagbukas ng investigasyon sa mga tinatawag nating high-profile killings na nangyari noong war on drugs ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte. At ito ay inilahad ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Totoo naman talagang kailangan buksan sapagkat maraming mga naungkat, maraming naihayag sa mga hearings ng Quadcom na dati ay parang hindi natin alam o dati ay parang pinalagpas natin pero ngayon ay kailangan ng tutukan. Pero ang nagtatanong dito lagi ang bayan, sino ba talaga dapat ang mag-imbestiga? Ang sabi nga ng Malacanang, panahon na para buksan muli ng Philippine National Police ang mga kasong ito. At dapat ay isampa na ang mga kasong ito kung napatunayan na mayroong mga tinatawag nating probable cause sa korte. Samantalang sa kabila naman ito, patuloy pa rin ang investigasyon ng Quad Committee at ngayon ay nagsabi na nga si Senator Bato na magpapatawag din siya ng motu proprio investigation sa Senado. Nagpapasalamat tayo sa Quad Committee sapagkat kung hindi sila nagkandak ng mga investigasyon ay hindi lalabas ang mga usaping ito. Hindi muli mabubuhay ang usapin ng mga kaso ng mga high-profile na pagpatay na kaugnay ng war on drugs. Subalit dapat nating iisipin na ang ganitong mga kaso ay dapat inimbestigahan at nililitis kung hindi man ng PNP ng Department of Justice para masampahan ng tama o kaukulang kaso ang mga nagkasala. Ang mga hearings in aid of legislation na ginagawa ng Senado at ng Kongreso ay yan in aid of legislation. Ang dapat tutok niyan ay bagamat pwede silang magrekomenda na sampa ng kaso, ang layunin niyan at paulit-ulit ang dating sinasabi niyan dito sa punto de vista ay in aid of legislation. Dapat magsagawa sila ng mga batas para mapigilan ang mga problemang yan. Katulad nito, si Senator Bato gustong magkandak ng investigasyon sa Senado, subalit ang pangalan niya ay nadadawit sa usapin. Paano nga naman yun nagkakaroon ng kredibilidad sa mata ng tao kung siya mismo na dinadamay ay siya pang magpapasimuno ng investigasyon? Na ang layunin naman ng investigasyon hindi tungkol sa culpability ng isang tao dahil hindi naman to criminal court, kundi in aid of legislation. Sana malinaw sa atin kung ano ang trabaho natin. Iwasan natin na itong kasong ito ay pagpiestahan, itong mga high-profile killings, nagkakaroon tayo ng mga investigasyon na malitutuloy ang tao sapagkat iba't iba na sinasabi, ang dami ng forum. Napapanahon na nadalhin ito sa tamang forum sa korte. At para maisempa ito sa korte, kailangan na mag-imbestiga ang PNP at ang DOJ. Sila ang may trabaho nito. Sapagkat ayaw natin na itong mga ganitong klase ay nauwi lang sa ingay na lumalas pa nga baka in aid of re-election pa ng mga kongresista at senador sapagkat nakikita ng bayan kung paano sila mag-asta sa mga hearings, baka akala nila madadagdagan ng kanilang mga boto. Pero sa halip, ang nangyayari ay lalong nagugulo ang sitwasyon. Muli nagpapasalamat tayo sa Quadcom sapagkat nagpalabas sila ng ganitong klase ng investigasyon, nagkandak na naglabas ng mga usap-usaping ganito na buhay uli. Pero panahon na natutukan natin ang kaso sa pamamagitan ng pagbigay na nito sa mga tamang mga ahensya ng gobyerno para kung sino man ay makasalanan, maparusahan. Yan lamang po aking punto de vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo sa studio. Magandang umaga, Dayan. At maraming salamat. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.